Alam nyo ba na may kambal si Cooper Flagg? O mga idol, hindi lang si Cooper Flagg ang may talento sa basketball. Meron siyang kambal na kapatid na dati rin niyang kalaro at kakampi na si Ace Flagg. Magkasama silang lumaki sa basketball scene sa Maine, USA. Sa murang edad pa nga lang, sabay na silang nag-iensayo, sabay sa school at sabay rin sa pagrepresenta ng kanilang high school team. Parehas silang naglaro noon para sa Nokomis Regional High School at doon pa lang ay naging kilala na ang Flagg Twins bilang dominanteng duo. Pero dumating ang panahon ng malaking desisyon. Nagdesisyon si Cooper na lumipat sa Montverde Academy sa Florida, isang elite basketball program na kilala sa pag-produce ng NBA-level talent. Samantalang si Ace pinili namang manatili sa Maine at ipagpatuloy ang kanyang basketball journey sa sarili niyang landas. Sa ngayon, si Ace Flagg ay naglalaro para sa Bradford Christian Academy, isang prep school sa Massachusetts. Marami ang nagtatanong, bakit tila mas umangat si Cooper kaysa kay Ace? Simple lang. Si Cooper ay nabigyan ng mas maraming exposure, mas malalakas na kalaban, mas malalaking tournaments at mas advanced na training. Kaya naman hindi nakakapagtaka na siya ang naging number 1 prospect sa class of 2024. Bagamat originally committed siya sa Duke University, kamakailan lang ay nagdeklara na rin si Cooper Flagg para sa 2025 NBA Draft. At ayon sa pinakahuling NBA Draft Lottery, Dallas Mavericks ang nakakuha ng number 1 overall pick. Kaya posibleng sa Dallas na mapunta ang isa sa pinakainaabangang future NBA star. Pero huwag niyong mamaliitin si Ace Flagg. Bagamat hindi siya kasing hype ng kanyang kambal, mayroon pa rin siyang sariling galing. May taas siya na 6'7", halos kasing tangkad ni Cooper. Sa kasalukuyan, nag-a-average siya ng 10 points, 8 rebounds at 5 assists per game. Solid stats para sa isang all-around forward na marunong sa passing, rebounding at depensa. May mga scouts pa rin na sumusubaybay sa kanya at hindi malabong biglang umangat din ang pangalan niya lalo na kung magtuloy-tuloy ang development niya sa college level. Sabi nga nila, minsan late bloomer lang ang iba at sa mundo ng basketball walang imposible. Baka balang araw, makita rin natin ang kambal ni Cooper Flagg sa NBA, dalawang Flagg na maghaharap o baka magsama sa isang team. Abangan natin ang kwento ni Ace, hindi pa tapos ang laban. Samantalang Austin Reaves, alam naman natin na papasok na sa huling garantisadong taon ng kontrata niya sa 2025-26 season at may player option naman para sa 2026-27 season. Ngunit maraming ulat ang nagsasabing malaki ang posibilidad na i-decline ito ni Reaves upang subukan ang free agency at humingi ng mas malaking kontrata. Ayon sa mga insider, nais daw ni Reaves na makakuha ng 4-year $168 million deal o $42 million per year, habang ang pinakamataas na kayang i-offer ng Lakers ay 4 years, $89.2 million lamang. Dahil dito, naglabas na rin ng balita ang Lakers na handa silang i-trade si Reaves, ngunit kung kapalit ay isang top-tier big man, isang posisyon na matagal ng butas sa kanilang rotation. Kaya kung seryoso ang Clippers, inaasahang isasama nila ang kanilang starting center na si Ivica Zubac at maaaring idagdag si Norman Powell upang mas maging kapaki-pakinabang ang trade para sa Lakers. Narito ang hypothetical trade package para sa dalawang koponan. Makukuha nga ng Clippers sila, Austin Reaves, Rui Hachimura, Dalton Knecht, Gabe Vincent via sign and trade at 2031 first round pick, habang makukuha naman ng Lakers sila, Ivica Zubac at Norman Powell. Si Ivica Zubac nga ay isang dating Laker na na-trade noong 2019. Isa nga ito sa pinaka-consistent na big men sa NBA ngayon. Sa kasalukuyang season, nag-a-average siya ng 11.7 points, 9.2 rebounds at 1.2 blocks per game. Malaking tulong nga si Zubac sa rim protection, rebounding at solid screen setting, mga aspeto na matagal nang kulang sa Lakers mula nang bumitaw si Dwight Howard at JaVale McGee. Bukod pa riyan, may bagong extension si Zubac hanggang 2027-28 season, kaya't siguradong matatag ang posisyon ng Lakers sa ilalim ng basket sa mga susunod na taon. Habang si Norman Powell naman ay isang explosive bench scorer na kayang pumuntos sa iba't ibang paraan. Sa 2024-25 season, nag-a-average siya ng 13.5 points, 2.5 rebounds at 41% shooting mula sa 3-point range. Makatutulong nga si Powell bilang spark plug at floor spacer, bagay na kailangan ng Lakers para suportahan sina LeBron at Luka Doncic. Sa panig naman ng Clippers, si Austin Reaves ay perfect complementary piece para kina Kawhi at Harden. Hindi siya nangangailangan ng bola para makapuntos, mahusay sa off-ball movement, matalino sa pick-and-roll situations, at kayang maglaro ng point guard kung kinakailangan. Kung gusto ng Clippers ng mas bata, versatile at cost-controlled na piraso para sa kanilang core, si Reaves ang pinakalohikal na target. Ang pagkakaroon din ng isang Dalton Knecht, isang promising rookie shooter, ay dagdag na insentibo. Hindi na imposibleng maganap ang trade na ito kung desidido ang Clippers na kunin si Reaves at kung seryoso ang Lakers sa pagkuha ng starting caliber center. Ivica Zubac at Norman Powell ang pinakamalapit na sagot. Matibay ang pundasyon ng trade na ito, parehong koponan ang may pangangailangan at parehong may pwedeng i-offer.
Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo sa potential trade na ito? Dapat na bang i-trade ng Lakers si Austin Reeves kapalit ni Zubac at Powell o mas mabuting panatilihin siya at hanapan ng ibang sentro sa free agency? I-comment nyo na ang mga opinion nyo sa baba. Huwag kalimutang i-like ang video kung nagustuhan nyo ang balita.